Sa loob ng maraming dekada, ang Pilipinas ay nanatiling pinakamahalagang kaalyado ng Amerika sa Southeast Asia. Pero sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea at sa buong mundo, isang babala ang patuloy na bumabalik sa isipan ng marami. If the Americans are here to stay and bring arms, it would be too naive for Filipinos to think that they would only bring conventional warheads. Ito ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2023. Para sa ilan, ito ay simpleng retorika o pananakot lamang. Pero para sa iba, isa itong babala na dapat sana ay pinakinggan. Ngayon, habang lumalawak ang presensya ng Amerika sa bansa sa pamamagitan ng EDCA sites, mas nagiging makabuluhan ang tanong. Proteksyon ba ito? O paghahanda sa isang digmaang hindi naman atin? Bago po natin sagutin ang mga tanong na yan, inaanyayahan ko po kayo na i-like ang video na ito dahil isa po yang napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Noong 2014, nilagdaan ang Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Layunin nitong payagan ang rotational presence ng US forces sa piling kampo ng militar ng Pilipinas. Ngunit sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lumawak ito. Mula 5, naging 9 ang EDCA site sa bansa. May mga lokasyon sa Cagayan at Isabela, malapit sa Taiwan. Mayroon din sa Palawan, nakaharap sa West Philippine Sea. Ayon sa Department of National Defense, ang mga pasilidad na ito ay para sa humanitarian assistance, disaster response at pagpapalakas ng depensa ng bansa. Ngunit habang lumalala ang tensyon sa pagitan ng US at China, marami ang nagtatanong kung sakaling sumiklab ang digmaan sa Taiwan, saan lulugar ang Pilipinas? Noong February 2026, isang balita ang yumanig sa buong mundo. Sa isang lihim ngunit koordinadong opensiba na tinawag na Operation Epic Fury, nagsagawa ng precision strikes ang Estados Unidos at Israel laban sa matataas na target sa loob ng Iran. Kabilang sa mga napatay, ang Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei. Ang naging tugon ng Iran ay mabilis at matindi. Sa loob ng ilang araw, nagpalipad ang Tehran ng ballistic missiles at drones laban sa mga pasilidad ng Amerika sa Middle East, kabilang ang mga base sa Bahrain, Qatar, at iba pang bahagi ng Gulf region. Ang mensahe ay malinaw: kapag may presensya ang Amerika sa isang teritoryo at nagkaroon ng direktang komprontasyon, ang mga base na iyon ay maaaring maging target. Hindi ito teorya, hindi rin haka-haka. Ito ay aktwal na nangyari sa kasalukuyan. May mga namatay, may mga napinsalang infrastruktura, at ang buong rehiyon ay nalagay sa bingit ng mas malawak na digmaan. At kung ganito ang nangyari sa Middle East, ano ang ibig sabihin nito para sa mga bansang may lumalawak na presensya ng Amerika tulad ng Pilipinas? Ngayon, ilipat natin ang eksena sa Hilagang Luzon. Isipin ninyo ang ganitong senaryo. Tumitindi ang tensyon sa Taiwan Strait. May naval blockade, may air patrol incidents. Biglang may missile launch detection sa rehiyon. Sa loob ng ilang minuto, ang mga radar at logistical facilities sa mga EDCA sites sa Cagayan at Isabela ay maaaring ituring na bahagi ng operational network ng Amerika sa Indo-Pacific. At sa military doctrine, ang anumang bahagi ng operational network ng kalaban ay maaaring in-neutralize. Hindi dahil galit ang isang bansa sa Pilipinas, kundi dahil strategic ang lokasyon nito. Ito ang punto ng ilang kritiko ng EDCA expansion. Ang argumento nila, kapag may US assets sa loob ng bansa, radar systems, logistics hubs, o missile platforms, hindi na lamang ito humanitarian sites. Ito ay strategic military nodes. Sa gitna ng tensyon sa Middle East, may mga pahayag ang Iran na anumang base na ginagamit ng Amerika ay maaaring maging target sakaling magkaroon ng direktang komprontasyon. Bagaman walang direktang deklarasyon laban sa Pilipinas, ang prinsipyo sa military planning ay malinaw.
ang presensya ng Amerika ay may kaakibat na panganib. At dito pumapasok ang tanong, ang mga base ba na ito ay nagsisilbing proteksyon ng Pilipinas? O nilalagay lamang nito ang bansa sa crosshair ng kalaban? Noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Pilipinas ay isa sa pinaka-naapektuhang bansa sa Asya. Bilang dating kolonya ng Amerika, naging pangunahing target ito ng imperyo ng Japan. Ang Maynila ay itinuturing na isa sa pinakawasak na lungsod sa mundo pagkatapos ng Warsaw. Hindi dahil galit ang mga Japanese sa mga Pilipino, kundi dahil strategic ang lokasyon ng bansa at may presensya ng Amerikano. Ito ang madalas balikan ni Duterte sa kaniyang mga talumpati. Ang kaniyang punto, hindi dapat maging launching pad o tuntungan ng digmaan ng ibang bansa ang Pilipinas. Ang Pilipinas ay may Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos mula pa noong 1951. Sa harap ng agresibong galaw ng China sa West Philippine Sea, pagharang sa mga barko, paggamit ng water cannons, at presensya ng maritime militia, may mga eksperto na nagsasabing kung wala ang Amerika, mas magiging agresibo ang Beijing. Para sa administrasyon ni Marcos Jr., ang pagpapalakas ng alyansa ay isang paraan ng deterrence. Ang mensahe, hindi nag-iisa ang Pilipinas. Sa ganitong pananaw, ang EDCA ay hindi paghahanda sa giyera, kundi pag-iwas dito. Ngayon, isipin natin ang alternatibong senaryo. Kung hindi pinalawak ang EDCA, maaaring mas neutral ang posisyon ng Pilipinas at maaaring mas mahinahon ang reaksyon ng China. Ngunit maaari ring maging mas agresibo ang panghihimasok nila sa West Philippine Sea at maaaring mabawasan ang kakayahan ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili nito. Sa kabilang banda, kung tuluyang lalalim ang integrasyon ng Pilipinas sa defense network ng Estados Unidos, maaaring mas lumakas ang deterrence capability ng bansa. Ngunit kasabay nito, mas tataas din ang antas ng exposure sa anumang regional conflict, lalo na kung lumala ang tensyon sa Taiwan Strait. Maraming analyst ang nagsasabing nasa simula tayo ng isang bagong Cold War. Ngunit, hindi na ito labanan ng ideolohiya o paniniwala, kundi labanan ng kontrol, kapangyarihan at estratehiya. Ang Indo-Pacific ang bagong sentro ng global power struggle. At sa gitna nito, ang Pilipinas na nasa isang napakasensitibong lokasyon. Hindi ito isang superpower. Hindi rin ito isolated island. Ito ay nasa pagitan ng dalawang dambuhalang puwersa. At sa ganitong posisyon, bawat desisyon ay may kapalit. Sa huli, hindi ito tungkol lamang sa usapin ng pagiging pro-America o pro-China. Ito ay tungkol sa estratehikong pagbabalanse. Hanggang kailan kayang panindigan ng Pilipinas ang independent foreign policy nito kung sa mata ng mundo ay nakasandal pa rin ito sa isang defense treaty? Gaano kalaki ang panganib na handang tanggapin ng bansa kapalit ng seguridad? At kung sakaling sumiklab ang tensyon sa Taiwan o lumawak ang gulo sa Middle East, makakaiwas ba talaga ang Pilipinas? O muli itong magiging entablado ng digmaan ng iba? Ang kasaysayan ay may mga babala. Ang geopolitics ay may mga kalkulasyon. Ngunit sa dulo, ang tunay na apektado ay hindi ang mga politiko, kundi ang mga pamilyang Pilipino na nakatira malapit sa mga base na ito. Hindi ito tungkol sa kung sino ang idolo mo o sa partidong sinusuportahan mo. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng bansa sa panahon ng bagong pandaigdigang tensyon. Ang tanong, sa pagitan ng soberanya at seguridad, alin ang masandang isugal ng Pilipinas? Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, pabor ka ba sa pagpapalawak ng EDCA sites sa Pilipinas? O mas naniniwala ka na dapat na itong alisin ng tuluyan? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. Para sa iba pang mga interesanteng balita at dokumentaryo, mag-subscribe na sa ating YouTube channel. Maaari mo rin i-follow ang ating official Facebook page, facebook.com/theceboph. Maraming salamat sa panonood and see you next time.